last year pa yun. Last year pa pala. Ay, may ba tayo? Pero narinig niyo na ba? Alin? Ay, hindi. Yung balita. Ano sinasabi ko? Sino yun? Yung mabuting balita. Yung mabuting balita. Ay, hindi niya pa alam yun. Ay, ang mabuting balita. Ay, tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na ipinako sa krus at siya ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit lahat ng tao ay makasalanan? Tayong lahat ay may kasalanan dahil ang unang tao na si Adan ay nakagawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng puno na ang sabi ng Diyos ay huwag kainin. Ito ay ang puno ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Sinuway ni Adan ang utos ng Diyos at siya ay nagkasala. Dahil ang lahat ng tao ay nagmula kay Adan, kaya ang lahat ng tao ay may minanang kasalanan. May apat na katibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay natatakot, ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pagkagalit ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay nagagalit, ikaw ay nagkakasala. Ikatlo, ang kahirapan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung may paghihirap ka sa iyong buhay, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay siguradong mamamatay pagdating ng panahon. Subalit, ang taong makasalanan ay hindi lang magtatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkagalit at paghihirap. Siya ay tatapon at parurusahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno ay isang lugar na kapag minsan ka nang mapunta doon, ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang patutunguhan ng isang taong makasalanan. Kaya si Jesus ay naparito dito sa daigdig na hindi nagmula kay Adan. Siya ay pinanganak na matuwid, walang bahid kasalanan. Ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak sa pamamagitan ng Birheng Maria. Siya ay ipinako sa krus at namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso ngayon upang ikaw ay patatawarin at maligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoong Diyos